Isa nga si Matetillion sa mga artista na nagti-TikTok live selling upang magbenta ng mga products at talagang nga namang marami itong customers. Pero naging pugad din ito ng mga basher na ang layunin ay asarin siya. At dito ngang Sunday night, hindi napigilang umiyak ni Matetillion dahil nakatanggap ng mga komento na hindi maganda. Ayon sa isang basher, si Matetillion daw ay suplada at ang nakakaloka, idinamay pa ang yumaong si Ate Guy o Nora Honor. Kita nga sa video na magana ang mga mata ni Matet sa kakaiyak. Samantala, nagpahayap na nga ng komento si Matetillion sa isang chat sa Abante tungkol sa nangyari. Sabi niya, sabi kasi suplada raw ako kaya iniwan ng nanay ko. 3 months pa lang halos nawala si mami. So pag nababash ako o kami ng mga utol ko at nababanggit siya, masakit sa amin. Tao lang ako. Anak ko ampon, masakit pa rin sa akin na mawala ng nanay. Very sensitive pa ako sa ganun because I don't really cry. Suppressed ang emotions ko pagdating kay mami. Hindi ako umiiyak dahil sa live selling. I'm very proud to be a live seller sa TikTok. Samantala, naging very professional pa rin si Matet sa kanyang live selling dahil hindi siya nakipagsagutan sa basher. Panoorin natin ang clips sa nangyaring pag-iyak ni Matet sa isang TikTok live selling. Narito. So, 6 na peraso po ito ng ating 210 grams. 210 grams po yan. 6 na peraso, guys. 6 na peraso ng corned beef. Yung original ng Pure Foods. Ano ko muna, break ka muna. Ayoko. Basket number, basket, bawat isa, 95 pesos. 95 pesos. Expiration date, ayan po yan, 2000, 2027 pa po yung expiration date niya. Ayan, so ito po mga produkto natin, again, ulitin ko lang, manggagaling po ito sa Pure Foods mismo. Okay, Pure Foods mismo. Hindi ko alam ba't may mga taong naliligayahan sa sarili nila ng gano'n. Patay nanay ko! Patay! Wala nanay ko! Gaganyanin niyo ako. Thank you so much sa lahat po na nag-check out. Maraming salamat. Saka dun sa mga hindi nagko-comment ng mali. Trabaho lang na maayos niya. Salamat sa lahat ng mahal na araw, galing tayo sa mahal na araw na taon, no? Tapos you went out of your way ng bongga para makarating dito at makarating nila kay mami yung pagmamahal. So, we appreciate all of them. Bawat isa sa kanila. Pwedeng sabihin kasi at least may pwedeng mag-isikan, hindi ba yan, pero hindi nilang mo alam kung gano'n na-appreciate mo ng pamilya, lalong-lalo mo ni Mami. Alam mo ni Mami kung sino kayo. Kung sino kayo na pumunta rito. Mahal kayong lahat. Mahal namin ang mama mo. Of all of you. Because, syempre hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na medyo may mga ano kami ni Mami. Kami yung, ako nga po, according to her good friends na nag-aalaga po sa kanya, palagi daw po akong binabanggit ni Mami sa kanila as yung anak niyang sutil. Ako daw yung anak niyang sutil. So, meron po kami mga hindi pagkakaintindihan na maraming times na hindi po kami nakakapag-usap.
Yung mga kapatid ko po nakakausap nila si Mami, pero ako po hindi masyado. So, kaya ayoko pong magsalita dahil I am still full of regret. Yun po, pero sabi naman din po, huli daw pong nawawala kapag paano na yung pandinig. Sana po narinig niya ako. Sana po narinig niya na nandun po ako. Alam mo naman kung ano po yung sinabi ko po sa inyo, ma. Mahal na mahal po kayo, Mami. Pahinga na po kayo. Salamat ulit sa inyo lahat. Thank you, po. Siyempre yun nga, sabi mo kasi superstar si Mami. Para sa lahat, superstar si Mami. Pero sa amin kasi sa bahay, maniwala kayo sa hindi, normal siyang nanay. Normal siyang Mami. Every time she has time na makasama kami, sinisiguro niyang sulit yun. Yung nanay namin siya talaga. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng na-appreciate po namin lahat yung pakikiramay ng mga nagmamahal kay Mami. Ayan po, salamat po sa inyong lahat. Alam po namin na mahal niyo po ang nanay namin kahit na hindi kayo makapunta dito. No? Thank you po sa inyong lahat. Nag-sink in na? No. Pag wala na kayong lahat, oo, iba yun. Pag wala ng tao dito. Kasi kami nagbabantay dito sa gabi. Lahat kami nandito. So, pag wala na kayo, wala na kaming kausap, doon na siya. Mas lalong naging kayo magkakapatid. Mas lalo kayo ngayon. Lalo kasi, alam mo, kuya, siyempre ang nagbabind sa amin si Mami. Diba? Siya ang nanay namin. Nanay namin siya. Kahit anong sabihin ng mga tao na, kung anong, alam mo na. Oo. Naalala ko kasi yung 70th birthday celebration na kumpleto talaga kayo eh. Oo. Nandyan kayo na tinuldukan mo na yung naging war sa... Wala, naku, ayoko diba? nang pag-usapan kasi... Ang saya-saya lang nun eh. Kumbaga, ngayon, wala na kaming ibang kakapitan. Kung hindi kaming 5. So, si Mami kasi, she left us before, ayaw niya mag-aaway kami magkakapatid. Ayaw niya mag-aaway or she wants us to talk about whatever kung ano man problema namin sa isa't isa. So, ibig sabihin, gusto ni Mami, sarado kami, 5. Madiin. Pagkakayakap kami madiin. So, ang mahigpit. Can I have to compliment you? Ikaw yung blue. Nakita ko yun. Bakit ako? Yung isa-isa, nagpa-fall out. National Artist Awarding. Ikaw yung doon. Nandun kami. Di ba Pero ikaw yung talagang... Everybody was, po kasi nun. Consistently. Wala. Kami, naghihilahan kami ng lakas. Kumbaga, nagbibigayan kami ng lakas sa bawat isa. No, bantayan kami kasi ate ko, lustay na rin ang energy ng ate ko, ang kuya ko din, no. Mga kapatid si Kiko at si Ken, tapos may mga anak pa kami na nandito din. So, we have to take care of the kids also. Kanya-kanya kaming, tapos nakatoka rin. Mga anak ni ate, sila Janine, si Jessica, Diego and Max. So, kumbaga lalong lahat kaming magkakapatid, pamilya namin. Nagparamdam na siya. Hindi, tinatawag ko. Kuya, huwag mo tinatanong ng ganun. Kasi ano ko pa, parang tinatawag lang namin na baka... At yun, totoo na Holy Week. Parang lahat. Nawala nga sa isip namin eh. Nawala sa isip namin lahat. Parang tumigil yung mundo namin ng Miyerkules.
in your prayer is, if everyone's praying, ano na lang yung prayer mo for your mom? Kapayapaan. Kapayapaan because honest naman si Mami sa lahat that her life medyo naging mahirap yung buhay niya. No, so yun po. Panalangin ko po yung kapayapaan ng kalooban niya. I'm sure masaya po si Mami kasi andun ang lola ko, andun po ang lolo ko, mga kapatid niya. So, Buo kayo. salamat po. It doesn't hurt me anymore what they're saying because number one, they don't know the truth.